Sa inyo po mismong datos, kung may hawak man kayo, first time po ba ito na may isang teacher na may nangyari sa kanya because of classroom observation? And teacher, Sir Benjo, can you walk us through kung ano ba exactly ang nangyayari dyan? Sabi nyo kasi from 4, naging 2 na lang every year. Ano exactly yung nangyayari para po ma-stress ng husto itong ating mga teachers, makadagdag pa dun sa additional work na meron na sila daily? Tama po ma'am. Una doon sa tanong ninyo, may mga reports doon ng mga nakaraan po, no, ng mga inatake, then eventually namatay. But of course, meron talaga mga sakit po yun, ano, baka na-trigger, di ba? Meron din, hindi sa actual observation, ano, doon sa mga preparation o doon sa mga paghanda po talaga, no, para dito. No? But di pa namin, well, I don't have the numbers po. No? Pangalawa, doon sa inyo pong tanong, no, itong classroom observation po kasi, no, ito ngayon sa kasalukuyan po, no, ito talaga ay pinaghahandaan. No? Well, ang sinasabi nga po sa atin ng school leaders po sa Muntinlupa, no, si teacher din naman yung pumili ng date niya, no, na December pa nga ito naka-set. No? So, with that po, pwede natin sabihin na ito ay pinag-uusapan. No? We have yung pre-observation conference po, no, na tinatawag. No? At dito po nag-uusap, no, yung rater or yung master teacher or principal or head teacher, no, para doon sa schedule, anong gagawin, ano yung teaching strategies, assessment methods, no, anong klase, no, I mean yung section, no, yung ng mga bata, yung gagamitin for the observation, ano po. Tapos papasa niya yung kanyang lesson plan, ano. Syempre doon sa lesson plan ang tinitignan ho diyan, ano, ano yung mga nilalaman, ano. Well, content, no, and pedagogy, of course, materials, no. So yun yung mga gayon po, no. So doon medyo nagkakaroon po, no, ng well, sabihin na natin, no, ng hirap, no, doon sa preparation kasi ang daming hinahanap po diyan, no. Meron pong mga indicators po na hinahanap po diyan, no, yung ating system. No, kinakailangan na may yung pagtuturo ng teacher, laging may factor yan ng inclusivity, halimbawa, no, localized, no, yung kanyang pagtuturo, no, merong mga devices na ginagamit siya, may technology siya na ginagamit, no, yung uri ng mga questions na itatanong niya sa bata, ano yung reaction niya pag nagtanong yung mga bata, yung mga gayon po, no. So lahat po yan ay nakalista, napakarami po niyan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!